Makalipas ang halos 2 taon na aresto ng isa sa mga suspect sa pagpatay sa Masculados dos member na si Marcelo Ozuong. Hiling ng kanyang pamilya, maaresto na rin iba pang suspect sa krimen. Darito unang balita ni Cesar Apolinario. Anong totoo? Sige na, para may sahid ka lang, para may sahid ka. Umiiyak ng iharap sa pamilya ni Marcelo Ozuong, si Christopher Kyle Ernie, isa sa itinuturong suspect sa pagpatay sa Masculados dos member noong 2015. Hindi sumasagot si Ernie sa pagtatanong, kahit dati na siyang nagbigay ng extrajudicial confession noong ding 2015 at itinuro ang kanya umanong mga kasabwat noon. Ikaw ang nagturo kung saan nakuha yung baril na ginamit. Ikaw ang nagturo kung nasaan yung mga plaka. Ikaw ang nagturo ng personal belongings ni Oso, di ba? Ay, ito yung kapatid. Aminin mo na, sino ba talagang pumatay doon? Nagtaguraw si Ernie matapos siyang inguso ang mga kasamaan at nadakip noong Biyernes sa Fairview matapos makatanggap ng tip ang pulis na doon siya naglalagi. May warrant of arrest laban kay Ernie na inilabas ang korte noong November 2016 sa kasong carnapping with homicide na inilabas kaugnay ng pagpaslang sa Masculados member noong August 2, 2015. Definitely, Kyle, hindi mo natin pwedeng sabihin doon na mag-alinlangan to na hindi siya involved. Definitely is involved. Ang tanong na lang dyan is, siya ba yung gunman? Isang Jaime Ilano alias Toto Laki ang itinuro ni Ernie na gunman sa pagpaslang kay Ong. Itinawit din ng isang Paulo Hernandez. Isinasangkot din si Ernie sa pagpatay sa seaman na si Ernest John Agbayani noong ding 2015. Na-recover kay Ernie ang Subaru na pag-aari ng napaslang na seaman. Pero kahit nahuli na si Ernie, ay hindi pa rin sila kumbinsidong nakamit ang hustisya lalo't hindi nahuhuli ang 4 pang sangkot sa krimen. Hanggang ngayon walang alam ang pamilya namin kung anong nangyari sa kapatid ko at kung sino talaga ang gumawa. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting.